So mga kababayan, nagtatanong si Maui na, concern lang na mag-ingat po kayo sa inyong sarili dahil nga may mga reports or nakarating sa kanila na pwedeng magugor si Inday. Ang sasagot ni Inday doon, nandoon ako po sa Zoom meeting. Nasabi niya, huwag kang mag-alala ma'am, dahil kung gugurgurin nila ako, may inatasan na ako na maggugurgur kay Lisa Canas, kay Bangag, at kay Martin Romualdez. Himayin natin yan. Kung gugurgurin ako, sabi niya, kung gugurgurin ako, meron na akong inatasan na gugurgur sa kanilang tatlo. Okay? So, tinitwist nila ngayon yan na, nasa peligro ang buhay ng presidenteng Bangag. Kaya tingnan natin dito. Grabe palangga, talagang nakakarimarim ang mga ginagawa nila. Okay, sabi ng presidential communication statement nila. Acting on the Vice President's clear and unequivocal statement that she had contracted an assassin gurgur the President if an alleged plot against her. Tandaan nyo ang if, napaka-importante yun yung two-letter word na yan. If an alleged plot against her succeeds. The executive secretary has referred this active threat to the Presidential Security Command for immediate proper action. Diba? Naalarma daw sila. Any threat to the life of the president must always have taken seriously, more so that this threat has been publicly revealed in clear and certain terms. What is your opinion? Nasabi ng isang tao, ang salitang yun, okay, dahil sa kanyang emotion, high emotion na panggigipit, pero hindi naman niya sinabi na, alam mo, sa ating mga maliliit na tao, no, na hindi naman tayo abogado, mga palangga, hindi naman niya sinabi na, meron na akong kinontak na taga-gurgur at ipapagurgur ko talaga yung tatlong yan. Diba? Okay. Ngayon, nasasabi nila grave threats daw. Meron na akong kinontak na tao kasi gusto ko na ipagurgur yung mga yan. Ganun ba ang konteksto ng statement? Kaya napakahalaga ng two-letter word na if. Kung magugurgur ako, mga baka ng ina ninyo, meron na akong nakaantabay na re-rest back. Meaning, sa simpleng pananalita, ay Melvin Nakindanom, sa common na pananalita ng common tao, hindi magugurgur yung tatlong kapag hindi mo ako ginurgur. Ibig sabihin, wag mo akong gagalawin. Nananahimik ako dito, wag niyo akong kakantiin. Kasi pag kinantiin niyo ako, inatasan ko na, actually, I think takambal ko si Inday. Hindi, totoo to. Sinabi ko to. Actually, may inatasan din ako eh. I swear, hindi ko nga alam eh, pareho kami ng pinaghuhugutan ni Inday. Kasi, gusto rin akong gurgurin. Ano ang sabi ko sa inatasan ko? Sabi ko, kapag nagurgur o nasaktan ako ng mga ito, ako nga hindi tatlo eh, jubusin mo. Okay? Nandyan sa Romania yung taga-gurgur, di ba? Jubusin mo ang mga jutang ginemes. But sa seryosong usapan, mga palaga. Ibig sabihin, pag hindi nila ginalaw si Inday at hindi nila ginurgur, walang gurgura na mangyayari. Pero tinitwist ngayon ng mainstream media na mayroon nang may plot, okay? Nagugurgurin yung yung tatlong yan. Okay? Si Bangag, si Lisa Canas, at si Tambaloslos. So pagalingan na lang ng abogado pagdating sa korte kung sila ay magkasampa ng kaso. Pero syempre ngayon dahil media blackout, ina-highlight nila bawat word per word ni Inday ay tinitwist nila. So we need people like you, mga kababayan. Again, this is not about Inday Sara anymore. This is about your rights na binababoy ng buwaka ng inang ito. Okay? Banta ba ito sa buhay ni Bangag, ni Lisa Canas, at ni Tambaloslos? Actually, banta ito sa buhay ni Inday. Kasi magugurgur muna si Inday bago magurgur yung tatlo. Diba? Pero kung hindi nila gugurgur, akala mo kung sino itong si Lisa Canas, yan talaga ang mayroong
Sila ni Robles. Meron po tayong testigo niya na i-forward na po natin dito sa Korte ng Amerika at na-i-forward ko na rin po sa FBI. Okay? Yung 10 million bounty na gusto ako ipagurgur ni Lisa Tanas. Pero dito sa sa sinabi ni Inday, mga kababayan, syempre talagang ititwist nila yan. Na si Inday ay meron na kinontrata na ganito, ganyan. Sino ba ang may banta sa buhay? Banta muna sa buhay ni Inday Sara bago ang banta sa buhay ng mga addictus benedictus. 'Di ba? Ngayon, doon sa mga sinabi ni Inday, kasi nandoon nga po ako sa sa Zoom meeting. I hope napanood yun na, no? Yung mga nire-upload natin dyan. Dito nyo, may binanggit si Inday dito na mo, Lisa. 'Di ba? Nagbigay ka ng envelope. Nagbigay siya ng envelope para ibigay doon sa DepEd, sabi ni Inday. Ang konteksto noon, ang pagkakaunawa ko sa konteksto doon, di ba, pinagbibintangan lang si Inday na kung ano-ano, bribe yun. Generous allowance na binigay doon sa kung sino mang kasabwat ni Lisa sa ahensya ng DepEd. Remember, dito nakukonfirm natin, okay? Nakukonfirm natin, mga kababayan, na si Lisa Tanas ay talagang nagbibigay ng generous allowance to bribe everyone. Kaya tama kayo, BBM resign, Bangag resign. Kung tungkol po sa panggugurgur, ito, mga kababayan, bibigyan natin ng buong konteksto. Ayon sa ating informante, si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Martin Romualdez, yang si Mel Robles, at si Babes Romualdez, ay nagtulong-tulong ayon sa ating informer na magpadala ng 3 assassins para dito. Hindi lang si Inday. Okay. At itong nagbigay sa atin ng impormasyon, mismo ito ay may koneksyon sa PCSO. Now, okay. Ito, Babes Romualdez, makinig ka. Tingnan natin. Haba nito Okay. Sometimes, in July, itong taon na to, 2024, mga palangga, nabuo ang plano na magpadala ng yang hayop na si Lisa Tanas na yan at gamitin ang pang-aabuso ng kapangyarihan ng mandato ng tao sa kanila para manggurgur. Ang sabi ng ating informant dito, mga palangga, ay mayroong 3 tao na inayos ang kanilang visa, ang US visa, sabi ko sa pagaling visa niyan, pinaayos ng bangag na gobyernong ito. Okay? At ito ay nakipagtulungan si Babes Romualdez para mag-proceed sa Amerika. Okay? Itong mga at nakasulat pa nga dito, July ito sinabi, at actually July ko pa ito nalaman. Kaya yung kaso ni Langka, okay? Sinabi din dito, pupunta si Langka sa Amerika para mag-file ng kaso sa iyo. Alright? Then, mga kababayan, kaya yung na yan, sila ang meron yan. Ulitin ko, dahil sa bangag ang inyong presidente, ang namumuno si Lisa Tanas, sila po ang may kakayahan na magpadala ng manggugurgur sa akin. Dahil sa galit nila na ipinresent natin ang pulboronic video ni Bangag. Pagdating dito kay Inday Sara. Okay? Ititwist nila. Doon sa video ni Inday, nakita ninyo kung gaano, okay? Kung gaano kawalang hiya si Romualdez, lahat. Nakita nyo? Yung sabi ko, lahat ng pera, inumom na ni Lisa. Ano sabi ni Inday? Si Martin Romualdez mismo na nagsabi nung sila ay during the campaign, nasa aeroplano sila na ayaw maglabas ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. ng pera during the campaign kasi inumom na nila. Nilamon nila. Ang di ba? Di ba sabi ko? Inumom na nila. You have to gather, not only as sinusuportahan nyo si Sara, but you support your country. Hindi counter You support your future. Nakikita nyo na palangga So si Lisa Tanas, si Marcos Jr., yung mga yan ang may kakayahan na magpadala ng dahil based on our informant, pinlano nila kaya may nananalo sa loto, maya-maya, ay dyan nila kukunin ang pera sa mga, katulad sa akin, bounty sa ulo ko at paggugurgur sa akin.
So sila ang tunay na yan ang tandem. Meron mismo, di ba? Si Sas mismo na sa interview natin na sinabi yan na si Mel Robles, yan, si Lisa Tanas ay tandem at si Taning, di ba, nakukunin nila ang pera sa PCSO para sa kanilang mga black ops. Hindi nyo pa ba nakikita? Tapos ngayon, ititwist nila si Inday, well, we are very proud that meron tayong Vice President na kayang murahin ang mga hindi na, alam mo kasi, yan doon mo makikita na hindi plastic yung taong yan eh, si Inday Sara. At dyan mo makikita na ang kaibigan walang iwanan. Nakita ninyo?